Welcome back sa aking YouTube channel. Aang ipakita ko ngayon ay crime thriller film from 2005 titled Revolver Spoilers Ahead. Watch out and take care. Matapos ang 7 taong pagkakakulong, ang coffee gambler na Jade Green ay sa wakas ay napalaya mula sa bilangguan 2 taon pagkatapos ng kanyang paglaya. Siya at ang kanyang kapatid na si Billy ay pumunta sa isa sa pinakamahalagang kasino sa lugar na may layuning mabawi ang pera. Pagmamay-ari sila ng may-ari crime boss Dorothy Macha, di pinapansin ang bodyguard niya, PLS Advice. Pinayagan niya si Jake na sumali sa kanyang pribadong laro sa pag-akyat. Nag-aalangan si Jake na sumakay ng elevator dahil sa kanyang claustrophobia. Ngunit ipinaalala sa kanya ng iba pang bodyguards na dapat silang umakyat ng 20 flores, kaya nagbigay siya at sumakay sa elevator habang nakikipaglaban sa panic attack. Jake's unang kama ay sa isang chip sipit laban sa isa pang manlalaro sa table na siya loses, ngunit ito ay sa layunin. Siya ay nagmamanipula ng marami sa isang pakiramdam ng maling seguridad, kaya kapag siya ay gumawa ng parehong taya sa kanya, siya ay nanalo. Sa pagkakataong ito, sina Billy at Jake ay nag-iwan ng tosino dala ang kanilang mga bag na puno ng pera, at sa kanilang paglabas ay hinarang sila ni Zack, na nagsasabi sa kanila na ang kanilang mga endangered ay maaaring makatulong sa kanila bago ibigay ang card ni Jake. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Jake na umakyat sa hagdan, ngunit bago pa man siya makababa ng isang hakbang, ay nahimatay siya at natumba. Habang ang card ay ipinahayag upang sabihin, sumakay sa elevator. Habang si Jake ay isinugod sa ospital, marami ang nagpahayag ng kanyang pag-aalala kay Paul. Gusto ni Jake ng mas malaking paghihigante pagkatapos ng 7 taong pagkakakulong. Lalo na pagkatapos ng insidente sa sister-in-law, napakaraming utos kay Paul na kumuha ng pinakamahusay na hitman sa negosyo para maalis siya sa ospital. Sinabihan si Jake na walang dahilan para sa blackout ang unang sulyap, kaya dapat na siyang umuwi at magpahinga habang naghihintay ng resulta ng blood test. Pumunta si Billy sa sarili niyang bahay habang kinukuha ni Jake ang mga bodyguard para sa proteksyon, ngunit lahat sila ay binaril kaagad pagdating nila. The only reason why he managed to diet that he found a heart on the floor that says pick this up, kaya yumuko siya para gawin ng eksakto, kaya sinubukan niyang tumakas sa kanyang sasakyan, ngunit binaril din ng driver. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Zack ay dumating sa oras upang iligtas siya at dalhin siya. Hindi maintindihan ng hitman sorter kung paano siya nakaligtaan, dahil hindi siya nakakaligtaan at nagteorismo na ang isang tao ay dapat magkaroon ng tip jack-off, kung ano ang marami niyang sinasabi nang tawagan siya. Gayunpaman, ay napalampas siya dahil masama ang pakiramdam niya. Samantala, dinala ni Zack si Jake upang makilala ang kanyang partner na si AV, na kahit papaano ay inilagay ang kanyang mga kamay sa James medical file. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nasa. Si Jake ay may pambihirang sakit sa dugo na magiging sanhi ng kanyang kamatayan sa loob ng 3 araw. Ang mga lalaki ay nag-aalok kay Jake ng kanilang proteksyon at ipinagpalit sa 2 kondisyon na hindi mapag-usapan. Dapat niyang ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pera at gawin ang anumang hilingin nila, kabilang ang pagsagot sa anumang mga katanungan. Nagbibigay sila ng 3 oras para magpasya, ngunit umalis si Jackie nang walang sabi-sabi dahil nakumbinsi niya ang kanilang sinusubukang linlangin siya. Ang mga resulta ay nakuha niya ang ospital ng parehong mga. Ngunit si Jasper muli ang mga bagay na ang lab ay dapat na binayaran ni Zack at Abby. Kaya siya ay nakakuha ng pangalawang opinyon mula sa kanyang pribadong doktor, na nagbibigay din sa kanya ng parehong pagbabala pagkatapos ng pagbabanta sa kanya ng kanyang baril para masigurado na binabayaran din siya. Inamin ni Jake na wala siyang choice at pagkatapos kumuha ng pera sa bangko, ay bumalik siya para tanggapin ang deal ng lalaki habang papalabas sila para sumakay sa iyo. Ipaliwanag ang kanilang mga loan shark at magiging Jakes ng pera na maglo-load pagkatapos bisitahin ang kanilang unang kliyente upang ihulog ang pera. Hinihiling ni Juvie kay Jake na sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kasaysayan kasama si Mocha. Mayroon akong 3 napakatangang lalaki na nagtatrabaho para sa kanya. Sa lahat ng 3 araw ay nawala ang kanilang cardman bago ang isang malaking laro. Ang isang bagong Jake ay isang mahusay na manlalaro kaya tinawag nila siya upang palitan siya. Gustong tumanggi ni Jake, ngunit pinagbantaan nila ang pamilya Bilis, kaya kailangan niyang tanggapin na protektahan sila habang naglalaro. Gayunpaman,
Sinimulang insultuhin ng isa sa mesa si Jake at hindi iyon tinanggap ng kanyang nanay na si Jake, kaya nagsimula kaming muli na lumaban sa kapangyarihan. Nawala ang pera at ang sumunod na bagay ay alam niyang may naghulog ng kanyang pangalan at si Jake ay tinanong ng mga pulis. Para hindi na sila mag-usap, ginamot nila ang kanyang mga pangangailangan at aksidenteng napatay ang kanyang hipag nang sinubukan nitong protektahan ang kanyang anak. Hindi sinabi ni Jake sa mga pulis kung gaano siya nag-organisa ng mga laro at ipinadala sa bilangguan ng 7 taon. Sa panahong iyon, ang mga eddies ng Seth Magkano at ilang paraan na nagresulta sa paggamit niya sa kanila bilang konkreto. Pagkatapos bisitahin ang isang grupo ng mga kliyente, ipinadala ni Zack si Jake upang manatili sa motel. Samantala, sina Matcha at Paul V sa Crime Kingpin Sam Gold ang itinuturing na ultimate figure. Lahat ng iba pang boses ng krimen ay gustong matulad? Gayunpaman, hindi nakatanggap ng mga bisita ang ginto, kaya sa halip ay nakipagkita sila sa kanyang advisor na Lily Walker. Sino ang tumatanggap sa broker power deal sa Mocha? Pinaalalahanan din siya ng ginto na hindi gusto ng publisidad o magbigay ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya, nagbalik si Jake at si Abby ng mas maraming pera bago siya nagtanong tungkol sa kanyang oras sa kulungan habang nakikipaglaro ng chess kay AV. Si Jake ay binigyan ng 2 pagpipilian, 14 na taon ng normal na oras o 7 taon ng pag-iisa, kaya pinili niya ang mag-isa. Ang kanyang cell ay nasa pagitan ng 2 lalaki sa chess master at ekonomiya na matagal nang naroroon at habang hindi sila nag-uusap sa isa't isa, alam nila ang lahat tungkol sa isa't isa. Sa unang 5 taon ng sentensya ni Jake, silang tatlo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensaheng nakasulat sa mga aklat sa aklatan. At doon natutunan ni Jake ang kanilang formula para manalo sa anumang laro sa mundo. Ang 2 lalaki ay nagpaplano ng isang prison break at nangakong isasama si Jake, ngunit nang sila ay tuluyang umalis, sila ay nawala ng walang salita at iniwan si Jake sa likuran nang siya ay pinalaya. Pagkalipas ng 2 taon, nalaman niyang kinuha ng 2 lalaking iyon ang lahat ng pera niya at naiwan lamang ang papel. Sabi nga, mas magiging matalino ka lang sa paglalaro ng mas matalinong kalaban, kaya nagsimulang gumamit si Jacker ng formula para gawing Richard ang kanyang sarili ng iba't ibang kasino habang lumilipas ang mga araw. Patuloy na nagtatrabaho si Jake sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang kliyente at pagbibigay ng sarili niyang pera. Babantaan din daw niya ang mga ito kung hindi sila magbabayad, ngunit hindi niya kayang masaktan ang mga taong desperado. Sabi nga, mas magiging matalino ka lang sa paglalaro ng mas matalinong kalaban, kaya nagsimulang gumamit si Jacker ng formula para gawing Richard ang kanyang sarili ng iba't ibang kasino habang lumilipas ang mga araw. Patuloy na nagtatrabaho si Jake sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang kliyente at pagbibigay ng sarili niyang pera. Babantaan din daw niya ang mga ito kung hindi sila magbabayad, ngunit hindi niya kayang masaktan ang mga taong desperado. Jake, Zach, Avi, and their team go to the hotel with the exchange will happen. Pumuslit sila sa isang silid na katabi ng mga magnanakaw upang gumawa ng butas sa dingding at mag-inject ng pampatulog na gas. Pinatulog ang mga posporo at si Johnsman. Pagkatapos ay ang pera pa rin nila ang nasa kapangyarihang pag-frame nito upang magmukhang. Ito ay marami sa na Rob John at vice versa.